Okay, sige, magandang Yeah. araw sa lahat, partner. Nakamute pala ako. Magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa programa naming Kalikasan Kalusugan. Ito na naman kami sa second segment. Yeah, magandang hapon na Sir Jill and Fred and sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Magandang gabi na sa inyong lahat. No? Nagagalang akong muling nakasama ninyo dito sa ating Kalikasan Kalusugan. Okay. Doc, maraming salamat din po. Kami din po ay natutuwa at nandiyan din po kayo dahil inaabangan po ng ating tagapakinig yung tungkol sa vitamin C dahil nailagay namin na kanina nabanggit namin tungkol sa vitamin C at tatalakayin natin ngayon. Yeah, actually ang katawan natin every minute, every moment of our lives may wear and tear yan. Parang makina pagka in-start mo, maandar siya, di syempre may wear and tear yan. After some time, mag-change oil ka. After some time, i-check mo yung brakes, i-check mo yung mga tornilyo, di ba? Lumuluwag, yan, ayusin mo. Ang katawan natin, nandun pa lang tayo sa sinapupunan na natin na nagpa-function na. So, may wear and tear. Now, we need vitamin C para mag-repair ka agad. Instantly magre-repair yung system natin. Ano mang wear and tear na nagaganap, mag-re-repair ka agad siya. That's the most essential vitamin C na kailangan ng katawan natin. Now, ang problema kasi, by whatever reason, nawala yung enzyme system, yung metabolic pathways na tinatawag na minimediate ng mga enzymes yan, ng catalyst, para mag-proceed. Supposed to be yung glucose, yung basic sugar, pwedeng i-convert yan into vitamin C. Halos pareho yung structure niya kung titignan ninyo eh. 6 carbon lang yan, tapos nandiyan na yung yung mga either hydroxide or hydrogen ion yan. So, pero kailangan niya 4 na metabolic steps para maging vitamin C na wala lang yung isang enzyme doon kaya hindi nagmamanufacture ang human body ng vitamin C. Pero compare natin yan sa mga ibang mga mammals like itong mga goats, itong mga cattle, itong mga buffalo, kahit itong mga dogs and cats. At ibihira lang ang mammals na hindi nagmamanufacture ng vitamin C sa system niya. Kaya mapapansin niyo yung aso pag may sakit, nangangain siya ng damo. Di ba? Yan. So, gusto niya madagdagan yung vitamin C sa katawan niya pero nag-produce na yung katawan niya ng vitamin C. So, ang mahalaga, yung katawan natin, dapat lagi tayong may mataas na vitamin C. Kaya lang, doon nagkakaproblema, inadequate lagi yung vitamin C sa katawan natin kung ilan nakakain natin sa food na may vitamin C, hindi nasasapatan. Kaya hindi nagre-repair ng maayos, kaya marami tayong mga sakit. Pag tumungtong tayo ng 50, 60, 70, marami tayong sakit. Nandiyan na yung mga iba't ibang mga rayuma, yung mga iba-ibang, yung halimbawa, pamamaga ng lining ng blood vessel natin, kaya nagkakaroon ng sakit sa puso, diba? Dapat nag-repair siya kaagad kung nagkaroon siya ng break, nagkaroon ng problema doon sa tissues. Pag sinabing tissues, group of cells, no? Pag itong mga cells na ito medyo nasira, magre-repair kaagad yan kung may vitamin C yung katawan natin. Pero kung wala, mahanap siya alternative pathway to prepare. So, for example, sa lining blood vessels natin, maghahanap siya ng ang madali makukuha yung lipoprotein A. Pag yun ang ginawa ng pang-patch doon, mag-take naman yun ng inflammatory reaction. Kaya yung blood vessel ng mga tao, ng mga adult, marami na siyang mga tinatawag na mga hindi mga plaques yan. Plaques. Kasi alternative pathways of repair ang nangyari. Pero kung may vitamin siya nung time na nagkaroon ng insult or injury doon sa lining ng blood vessel, hindi sana mangyayari yon. Ngayon, ang nangyayari, bakit most common na na-affected yung blood vessel, yung heart, yung heart natin, sa labas, nandun yung mga coronary arteries. Kasi yan ang organ na walang tigil na nagpapump, diba? So yung blood vessel niyan, nagbe-bend, 60 to 100 times a minute, 60 minutes an hour, 12 hours a day, diba? 365 days a year. So, tuloy-tuloy, walang tigil. Nandun po tayo sa sinapupunan natin, nagpa-function na yung heart natin sa lumabas. So, pag merong nag-break dyan, magre-repair ka agad yun kung may vitamin C tayo. Kung wala, so ibang magiging resulta. Kaya maraming may sakit sa puso gawan. Kulang sa vitamin C. Kaya nga, pag kabataan pa lang, pinitigan mo na ng mataas na vitamin C,
pag nagkaedad na yan, tumanda na siya, walang magiging sakit na kagaya ng sakit ng maraming tao sa ngayon. Ngayon napatunayan, pag i-high dose mo pa siya, kahit mga viral infections, kaya niyang pagalingin. Napatunayan ko yan itong panahon ng COVID, pagbibigyan ko yung COVID patient, moderate or severe, bibigyan ko muna ng 50,000 mg. Intravenous na yun kasi hindi na pwedeng oral. May nabibili natin sa pharmacy, 500 mg yun. Ang bibigay ko, 100 times nun, 50,000 mg. Next day, pag hindi ako nakita na improvement, bigyan ko ng 75,000 mg. Pag hindi pa, 100,000. So, naaalala ko, nung panahon ng COVID, maraming severe na natulungan ko. Hindi na ako lumampas ng 100, susunod ibibigay ko na 125 eh. Pero sa 100 pa lang, nagre-respond na sila. Kaya, during the pandemic, vitamin C lang. Hindi pa natin alam yung ivermectin nung time na yon. Meron tayong mga pasyente na natulungan na severe COVID. Hindi ma-admit sa hospital, sa bahay natin ginamot, di gumagaling sila. So, ganun kaganda ng vitamin C. And in fact, yung orthomolecular medicine, there is what you call International Society of Orthomolecular Medicine. Ang recommendation nila na intake ng adult ng vitamin C should be 3,000 mg to 6,000 mg a day, every adult. No? Siyempre, kung bata-bata, pwedeng ibaba mo ng 2,000. Kung bata pa, kahit 1,000 a day. Dapat meron tayo nun to be really healthy. Wala tayong mga deteriorative or inflammatory diseases na nakikita sa akin. Ganun kahalaga ng vitamin C. Bibigyan ko ng isang case. No? Merong isang case. Recent lang ito. Friend ng wife ko, nagkaroon siya ng severe na asthma. Very severe, nag-steroid na, nagbibigay na, nag-antibiotic rin sila kasi baka nila merong concomitant bacterial infections. No? Nahihirapan silang pagalingin itong asthma niya. No? Pero naka-admit siya sa Asian Hospital. Ang galing ng doktor sa Asian, binigyan siya ng 5,000 mg, 5,000 lang na vitamin C intravenous. Gumaling. Yung 1 month na asthma niya na severe na hindi mapagaling-galing ng iba't ibang mga nebulizer, kahit steroid, sinasaksak na sa ugat. Magsa-silent daw, mamaya nandiyan na naman, ayaw tumigil. Mapapa-silent daw ng steroid, mamaya nandiyan na naman. Hirap na hirap huminga. No? So, binigyan ng doctor sa Asian ng 5,000 mg, I don't know, buti merong marunong ng gano'n. Ano? Pero if I handle that patient, I'll give 50,000 right away. Tigil yung asthma niya. So, even on these kinds of cases, ang laki ng tulong ng vitamin C. Hindi na kaya, imagine yun, hindi na kaya ng mga bronchodilators na binibigay sa asthma, hindi na kaya ng mga steroids, pero nung binigay ng vitamin C, doon siya nag-respond. Tinatanong din po ni Carla kanina pa to, Dok, nagtatanong si Carla Doria, yung may sakit daw sa puso, nakakatulong ba din po daw ang vitamin C? Pero mas maganda, Dok, sagutin mo to, Dok, at saka yung pinakamagandang gamot kung paano natin ma-solusyonan tong bara sa puso. May bara daw yung ugat eh. Okay, pagka ganyang ischemic heart disease, nauwi yan sa heart attack. Para ma-prevent yan, vitamin C. Pero nandiyan na far advanced na siya developed na siya di ba? The way to handle it is, alisin natin yung inflammation ng blood vessels, i-remodel natin yung mga bara-bara na yun. It takes time to remodel that. No? Kasi it took years bago nagkaroon ng mga atheromatosis plaque yan, nagkaroon ng bara yan. So it will take years din bago magre-remodel yan, provided you remove the adverse factors that cause that. No? So, kaya may inflammation yan, may heavy metals yan, matindi ang inflammatory fuel niyan because of the very high linoleic acid intake, bad oils, polyunsaturated fatty acid intake na nakukuha sa bad oils. So, pero ang shortcut to that para syempre nagiging emergency na, chelation therapy kaagad natin, EDTA, intravenous administration yan. So, they call it the chelation therapy, not necessarily para sa chelation lang na heavy metals, pero it is addressing the problem of inflammation, the problem of hypercoagulability of the blood, and yung mismong concomitant hypertension, address yan. Kasi yung cocktail na ginagawa ko para ma-address yan is I add with DTA, I add magnesium sulfate, I also add dimethyl sulfoxide. So, with all those combinations, and I also add vitamin C para mag-repair siya kagad. So,
Yan ang approach dyan. And maganda yung tanong kasi she is asking about ischemic heart disease, no? Which is, pag tingnan mo sa top 10 leading cause of mortality and morbidity in the Philippines, number 1 yan. Pinakamaraming namamatay sa Pilipinas, gawa niyang heart attack na yan. At hindi lang sa Philippines, in the US, ganyan din ang figure. Sa ibang mga bansa, ganyan din, number 1 lagi yan. And we have at hand the way how to handle it through chelation, intravenous chelation therapy, and vitamin C intravenous. Yan ang pwede natin gawin dyan. You know, sa US, ang forerunner ng chelation therapy is Dr. Elmer Cranton. Sinulat niya yung textbook ng chelation. At ang title ng textbook niya, Bypassing Bypass Surgery. Ibig sabihin, candidate na yung mga pasyente na i-bypass surgery, ibig sabihin yung baradong ugat, wala ka na magagawa doon. Kukuha sila ng ugat dito sa binte, i-graft nila doon, kaya bypass graft surgery ang tawag doon. Ano? I-graft nila doon para ma-bypass niya yung barado at makatuloy siya doon sa hindi barado. I-transplant nila yun doon. Pero, mababypass mo yung bypass graft surgery kung marunong ka mag-chelation. Yeah. I'm referring to the doctors. No? You don't have to go through bypass surgery. Kung kaya nyo i-chelation nyo muna. And I will say, ang chances of success is about 98%. Only 2% will end up getting the bypass surgery. Hindi ko naman sinasabing 100% successful ang chelation. Meron pa ring failure yan, no? Pero bibihira, actually ako wala akong na-encounter na failure eh. So, pag na-chelation mo siya, you don't need to bypass the patient. Mag-i-improve na kasi condition na kagad. And for the information of the people who are listening to us or viewing us, yung bypass kasi mahirap yan, bibiyakin ka dito sa dibdib. Hahatiin sa pagitan nitong sternum, yung bone natin, tsaka yung mga ribs yan, hihiwain yan, i-open yan, ilalabas yung puso mo. Hindi sila makaka-opera pag nandun siya, ilalabas yun para mag-graft nila. Diba? So, it's a very complicated and heroic measure. Pero you don't have to go through that kung makikilation mo naman na ma-address mo naman yung problem. Kaya sinasabi ko, mapakilation na muna, baka makuha na hindi mo na magpapabypass. At the same time, very expensive itong bypass. Diba? And also, 1% of this bypass, I don't know, baka bumaba na, nag-uwi rin sa failure din at minsan nagkakaroon ng post-operative complications din. Pwedeng mag-dehis or masira yung pagkakadugsong ng graft, di ba? Pangyayari yung mga ganyan. So, alam naman natin lahat ng surgery may possible complications yan. So, and it's very invasive. Risky. So that, Invasive and risky. Whereas when you do chelation, it's just an intravenous thing that you do. Sasaksakan mo ng swero, lalagay mo yung gamot doon. Nako-correct na siya. Although I will have to say, it is not an overnight thing na pag kinlation mo, mawawala na yung bara. It takes time to remodel that blood vessel. Pero pag naibigay na natin yung cocktail na sinasabi ko, na-address mo na yung inflammation, na-address mo na yung hypercoagulability, so hindi na mamumuo yung dugo, hindi na siya mababawasan na kagad yung resistance ng luminar flow ng blood sa coronary arteries. Kaya mangyari, medyo magagagang na rin kagad sa paghinga ng pasyente, mababawasan na yung chest pain niya. Unti-unti, pag tinuloy mo, usually I give ang basic 5 sessions. After that, dadagdagan ko ng another 5 after 2 months. Then after another 6 months, dadagdagan ko ng 5. Pag naka-15 yan, hindi na kailangan i-bypass yan. Ano ba yung mas bitter? Yung ascorbic acid o yung sodium bicarbonate? O sodium ascorbate? Yung ascorbic acid, on the right proportion, hahaluan mo siya ng sodium bicarbonate, which is baking soda. Ang proportion nun is actually 250 to 119.2. Pero madali na sabihin kasi ang kalahati ng 250 is 125. So sinasabi ko, rough lang naman, 1:2. 2 ascorbic acid, 1 part of sodium bicarb. Mix mo yan with water. Pag mix mo, pag nag-clear na yan, 2 minutes, sodium ascorbate na yan on a very pristine form. Then you drink that. Then you can take it, you can take high dose of that hanggang 3,000 hanggang 5,000 single intake matitake mo. Whereas kung
Ascorbic acid lang siya, hindi mo siya binuffer ng sodium bicarb. What happens is acidic yan. Maximum matitig mo 1,000 mg. Yung iba humahabli ng acid mura sa 1,000 mg eh. Require natin 3,000, 5,000, 10,000 depende sa condition ng pasyente. So you have to take what I am recommending, which is the mix of ascorbic acid with sodium bicarb. Ang resultant niyan is sodium ascorbate. Ngayon, ang problema kasi pag sodium ascorbate form ang kinuha mo na powder, mabilis naman ma-oxidize, baka makuha mo brown na ang kulay. Put it in capsules, ang makukuha mo na, pag na capsule naman siya, maximum 500 mg. So, ilulunok ka ng 10 niyan para maka 5,000 ka. O 6, pag gusto mo maka 3,000, mahirap lumunok ng 6 na kapsula. Baka isusumpa mo na yung araw-araw, inom ka 3 times a day, 6 ng 6. 1, 2, 3 days magagawa mo. On the 4th day, ayaw mo na kasi nasusuka ka na. Diba? Whereas kung powder mo, inaano siya, tapos sabi ko, timplahin niyo pa sa cold water, lalong tolerable, masarap na siya eh. Dok, may follow-up tanong siya, Dok. Hindi pa daw nakalalong magpapataas sa blood pressure yung sodium ascorbate? Theoretically, yes, pero we found out hindi naman. Basta inuman niya maraming tubig para ilabas niya yung sodium. In fact, we've been contesting that kasi miski sa med school tinuturo na dapat low sodium para hindi tataas ang blood pressure. Pero nakita ko, hindi actually nung tinitingnan ko yung renin aldosterone system, tinitingnan ko hindi talaga yung salt or yung sodium na nasa salt ay significant factor sa hypertension. Although that has been content of management of hypertension for a very long time, for many decades, nasabi lang yung sodium ay napakalaking factor sa hypertension. Pero actually maraming doctors, they tend to think differently. Kasi hindi nila nakita na yung sodium significant sa hypertension. So, advice ko, nag-take ka na vitamin C, lagi ko sinasabi, take another glass full of water. Isang baso na yung ininom mo. Di mangyari, maihi ka, pag umihi ka, sasama yung sodium na rin. Tsaka meron din ako nabasa dito, Doc, no? Basahin ko lang, Ito yung mga benefits ng vitamin C, no? Number 1, increase the length of sleep. So yung mga may problema ng insomnia, vitamin C pala meron siyang contribution. So na may improve yung sleeping habit nito, no? So number 2 is relieves movement disorder. Alam mo yung RLS, Doc? Restless leg syndrome. Yung restless leg syndrome, vitamin C has been shown to minimize RLS. Iron deficiency is associated with great danger of RLS. So vitamin C can also assist the body to absorb and store iron. So tingin ko, Doc, yung lalo sa matanda, nagkakaroon ng deficiency ng iron, di ba? Usually, yan ang mga case. Then vitamin C helps retain and absorb ng iron. Number 3, improves obstructive sleep apnea. Ito yung bago, Doc. Pati yung sleep apnea makes it harder to breathe by blocking airway while sleeping, causing high blood pressure and heart disease, and impact cognitive health. So, yun, vitamin C, subukan nyo muna, baka maka-improve ito sa sleep apnea, no? Number 4, returns metabolism and balance weight gain. So, mga senior, in reduced metabolism with age, vitamin C helps remove oxidative stress, yan, and enables elderly to boost their metabolism and lose weight. Kasi yung oxidative stress nga, Doc, di ba? Sinabi natin yung mga bad oils na may inflammatory kayo na mga pagkain, yung mga hyperglycemic na mga white flour, no? Yung mga ganun. Vitamin C, because of this, kaya nga, ang isa pang advice ko nga, Doc, actually, di ba? Advice niyo pala, na pag mataas yung cholesterol nyo, di ba? Ibig sabihin, mataas ang inflammation, no? Oxidative stress, kaya ka nagpuproduce ang katawan mo ng cholesterol. Kung i-improve mo yung consumption ng vitamin C, siya na yung mag-a-act nun. So, bababa din ang cholesterol mo. Totoo yan. So, yun ang hindi nila nakikita dito, na statin ang binibigay, na sisirain pa yung liver mo. So, vitamin C, kung titin mo, andito lahat,
andito yung mga benefits niya na isa lang, napakasimple na walang side effect. At saka number 5, vitamin C strengthens immune system. So, na-improve niya yung immune system mo. So, andito lahat eh. Totoo yan. Napakaraming tulong ng vitamin C. In fact, ang tamang title niya is the premier nutrient. So, ito ang pinakamahalagang nutrient na kailangan ng katawan natin. And if you're always taking the right amounts of vitamin C, you can assure a greater deal of health in the future, no? In your future. Yung ano daw, Doc, yung 5 years old na may history ng asthma, na pabalik-balik ang ubo, pwede rin daw po ba sa sodium ascorbate o papaano ang dosage naman ng sodium ascorbate? Yeah, same thing. Bibigyan niya ng yung sana makuha niya yung powder form na pina-provide ko eh. No? So 2 parts of the vitamin C, 1 part of sodium bicarbonate. Mahahanap mo naman kung ano yung high dose para sa kanya. Pag hindi nag-i-effect sa lower dose, increasean mo na sa susunod. Give it 2 times a day. Binigyan mo ng 1/4 na kutsarita ng sodium bicarb, tapos kalahating kutsarita na vitamin C, na ascorbic acid. Hindi pa nag-improve, dagdagan mo. Subukan mong 1 kutsarita na ng ascorbic acid, kalahating kutsarita na sodium bicarb, mataas na yun, nasa 5,000 na yun. O pag mag-improve doon, wala ka ng problema. Pero naging basa yung dumi, bawasan mo ng konti hanggang sa ma-meet mo yung level na hindi naman siya nagbasa ang dumi at individualize ang pagbibigay. Bowel tolerance, depende sa bowel. Yeah, we have found out yung bowel tolerance nagdi-difference sa need ng tao pag ang dami yung free radicals, like for example, yung mga diabetics, nagbibigay na kami 1 kutsara na ha, yung big tablespoon na, no? 1 kutsara na ascorbic acid, kalahating kutsara na sodium bicarb, 1 basong tubig. Kanawin, painom. Hindi pa rin nagbabawal tolerance, hindi pa basa ang dumi. Ibig kulang pa, dadagdagan mo pa. Yung bowel tolerance, yung naging basa ang dumi, yun ang nagsasabi sa'yo, ito yung kailangan niya. Na-reach mo na yung maximum na pwede mo ibigay o yung requirement niya na-reach mo na, okay na yun. And then, you will see, yung sinasabi ni Jill, pati cholesterol yan, magbababaan na kasi there will not be a need for that kasi na-address na ng vitamin C. Pareho kasing antioxidant yan eh. Antioxidant rin ng cholesterol. Cholesterol is just performing its antioxidant function. Kaya kailangan nagkakaroon tinatawag ng de novo synthesis of the liver. Kine-create ng liver yan para i-address yung problem. But when we already giving vitamin C, hindi na kailangan yung liver na magdagdag pa ng cholesterol, di ba? At saka Doc, may siya Doc, doon, yung naka-aspirin daw, wala ba daw problema na iinom ng high dose vitamin C? Actually, pag naka-high dose vitamin C na siya, hindi na niya kailangan yung mga blood thinners like aspirin and clopidogrel. Hindi na kailangan kasi bibigyan na ng vitamin C yung same benefit eh. Whereas when you're taking aspirin for a long period of time, from extended period of time, there is a danger na nasasaktan yung lining ng stomach, nagkakaroon ng stomach ulcer, no? Kaya mas nire-recommend ko, mag-high dose vitamin C ka na lang, hindi mo na kailangan yung mga blood thinners na yan. Yung daw Doc, may i-recommenda ka daw Doc na yung probiotic sa mga bata? Tama. No, why the need for probiotic? Kailangan naman talaga. So ako mas ko lang mga natural lang eh. Yogurt, magandang flora ng na profile ng flora diyan sa yogurt, no? Mga lactobacillus yan. So bigyan ng mga yogurt lang sa after meal lang ha, yung pagdating sa mga probiotic, after meal po yan tinitake. Kasi useless siya kung wala siyang kakainin. So yung mga probiotic na yan, or mga binibigay yan, after meal, not before. By the way, Doc, yung sa function naman ng vitamin C to cure cancer, anong mga dosage, anong kwan? Can you elaborate, Doc? No, actually, vitamin C by itself is not really proven na magbibigay ng cure sa cancer. No? It is used as an adjunct
pandagdag mo siya sa mga ginagamit mong panggamot sa cancer. Kasi when you are dealing with cancer and then you're trying to eradicate the cancer cells, ang daming free radicals na na-form. Even the chemotherapeutic agent itself, ang daming free radicals na na-form dyan. So you give high dose vitamin C para ma-neutralize mo yung mga free radicals na yun. Yun ang role niya. Mga dosage kaya, Doc, sa tingin mo sa mga cancer patients? Yeah, 50,000 milligrams daily, mga ganyan mataas talaga, high dose. Intravenous. We're talking about cancer na kasi. It's cancer, really, we have to give everything matataas lahat. Intravenous yun, syempre. Yung tanong naman nitong isa, Doc, na sinasabi niya hindi na tungkol sa vitamin C. About daw po sa vitamin K2, ano yan? K2 KM? Ano yung K2 KM? K2. Hindi, yung KM K2M3. K2M7. K2M3. M7, K2M7, sorry. So, actually, vitamin K2M7 is a form of vitamin K na ang action niya sa calcium. So, yung mga blood vessels na tumatanda, nagkakaroon ng maraming calcium deposits yan. Nagiging makunat na siya, malutong na siya. So, kaya nag-rupture yung blood vessel. Dapat ang blood vessel, flexible siya. So, nagkakaroon ng deposit ng maraming calcium. Yung K2M7 ang nag-mobilize doon para maalis yung mga calcium doon. So, malaking tulong din yan sa overall health. Pero ang pinag-usapan kasi natin vitamin C, that's the premier. That's the number one that you should not miss. Dapat meron ka. Then, i-add mo yung iba mong kailangan. Di ba? Kailangan mo ng vitamin D3, kailangan mo ng M2K7 at iba pang mga vitamins. Lahat yan naman kasi vital amines yan kaya vitamins yan. It's very important that you have that every day. Ngayon, babalikan ko lang yung vitamin C. Naging salin-salin na ng mga doktor na sinasabi, pag nag-take ka ng mataas na vitamin C, you are just taking expensive urine. Maling-mali naman, tama naman, pag hindi mo kailangan vitamin C, iihi mo lang siya. Pero ang tanong, kailan mo hindi kailangan ng vitamin C? Kailangan mo ng vitamin C. Kaya nga, karamihan sa mga tao, talagang deficient sa vitamin C. Okay? So, kailangan ng katawan natin. They don't understand gano'ng kailangan ng katawan natin yung vitamin C. Kaya nga premier nutrient, kailangan ng katawan natin ng mataas na vitamin. Especially now, we are living in a very toxic world. Ang daming pollutants na sasagap tayo araw-araw. Dumagdag pa yung mga spike protein na yan. Di ba? So, we are exposed to so many pollutants at saka stress, di ba? Dumaan ka lang sa traffic, na-stress ka na, ang ingay-ingay pa ng mga usok-sakyan, smog pa yung mga usok. Exposed tayo, kaya mabilis tayong tatanda, mabilis tayong na-stress. Anong panlaban natin? Vitamin C. Kailangan natin antioxidant. Of course, it's only vitamin C. Meron ding beta-carotene dyan and vitamin A. Meron din dyan vitamin E, yung mga tocopherol, saka tocotrienols, iba't ibang klaseng vitamin E, diba? Marami rin mga ibang nutrients like coenzyme Q10, mga antioxidants yan, quercetin, at iba-iba. So, depende sa specific ng katawan natin. Pero yung pinaka-importante is vitamin C. Pero ang daming naninira sa vitamin C, keso nagpo-form daw ng kidney stones ang vitamin C. It's not true. In fact, it even prevents the formation of calcium oxalate stones, which is the most common form of kidney stones. Bakit nila sinabi yun? Sa metabolism ng vitamin C, nagpo-form ng oxalate. Yes, it's true, nagpo-form oxalate. Pero ang nagiging stone yung calcium oxalate. And vitamin C is even a factor to prevent conjugation of calcium with oxalate. Kaya hindi magkakaroon ng calcium oxalate. Kasi sa panaalala ko, ayoko lang ma-miss nito, napakahalaga. Ang daming namamatay, yung mga na-ospital, medyo nahirapan sa ospital, tumagal, tapos mamaya nag-develop ng sepsis. Pag sinabing sepsis, na-acquire sa hospital yung sakit or komplikasyon na lang ng mga sakit nila, biglang nag-sepsis yung pasyente, ang tagal na kasi sa ospital, may 2-3 linggo sa ospital, nag-sepsis. Pag sinabing sepsis, na-infection na yung buong dugo niya, anong nangyayari? Ang daming taong namamatay sa sepsis.
Bibigyan nila ng iba't ibang klaseng antibiotics siya, nasisira na yung kidney, hindi pa nakokontrol yung sepsis. So, when in fact, it's only vitamin C. Bigyan mo ng high dose vitamin C, gagaling sa sepsis eh. And you can save a lot of lives. People who have sepsis, may mga study yan. Yung Citrus Ali ni Dr. Fowler. After that, ang dami pang lumabas na study on yung kila Paul Merrick na vitamin C with thiamine na nakokorek nila ang mga sepsis, iba't ibang sepsis na hindi na kaya ng matatapang na antibiotics ng mikrobyo na in-infect na yung blood na address ng high dose intravenous Vitamin C. Yeah. I can shout to my voice here. Madinig ng lahat doon ng mga doktor. Gusto kong madinig nila eh. Kasi yan ang solusyon sa sepsis. Eh hindi nga ginagawa ng maraming doktor. Hindi sila knowledgeable sa bagay na yan. Yan ang solusyon sa sepsis. I'm just saying, huwag ka na mag-antibiotic. Mag-antibiotic ka, sabayan mo ng vitamin C. Chances of success is high, much higher. I can say, baka nearing 90-95% ang success rate mo in dealing with sepsis kung dagdagan mo ng high dose intravenous vitamin C. Okay? Kaya sabi nila, yung RDA, recommended daily allowance is only 500. Pag tinignan mo pa yung recommended daily index or reference daily index, 60 milligrams a day. Come on, hindi, sabi namin, ibang RDA yata sinasabi o RDI. Those are not recommended. Those are ridiculous daily allowance. You need about 3,000 to 6,000, wala kang sakit dyan. Pag may sakit ka, like me, I'm asthmatic, I have allergic rhinitis for the past 20 years. Hindi na ako na-asthma, hindi na ako nag-allergic rhinitis. It's because I'm taking about 5 to 10,000 milligrams of vitamin C. Na-miss out ko siya after 2 days dalawang araw ko nang na-miss yung vitamin C, mamaya may sipon na naman ako. But if I'm taking it every day, wala akong sipon. And I don't want to go back to the time na laging congested ang hininga ko, hindi ako makahinga, hirap na hirap ako. Ayoko nang maranasan yun, and that was 20 years ago. Now, from time to time, pag nakakalimot ako ng vitamin C, nangyayari ulit. Pero hindi na ako nakakalimot kasi nandiyan na lagi sa lamesa ko yan, sa dining table, para hindi ko malimutan. Yung apo ko, yung unang-unang apo ko, nakasama doon sa sinaksakan ng dengue sa 2016. Year after, dugo ng dugo ilong. Hindi ko na dinala sa ospital. Wala namang gagawin sa ospital. Meron dengue bacillin doon sa amin sa ospital ng Muntinlupa. Hindi ko na dinala. Bakit? Wala namang gagawin eh. Bibigyan ko ng vitamin C, galing na kaagad. Diba? Nalulungkot ako, maraming namatay sa dengue about 600 children more, plus the 600 plus children, na they died from hemorrhagic complications of the dengue. Dapat hindi namatay kung alam nilang magsaksak ng intravenous vitamin C. Hindi mamamatay ang bata pag kahit dengue, yung mismong dengue infection, hemorrhagic fever, vitamin C lang katapat. In high dose kaagad. Okay, nag-overtime ako pero it's because these are very important information that everyone should hear para mapangalagaan natin sa na ma-prevent natin yung maraming easily preventable problems just by taking high dose vitamin C. Okay. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa aming programa sa Kalikasan Kalusugan. Salamat Dr. Alan Landrito, salamat partner at sa Radyo Kalusugan saka sa Azul TV. Kaya maraming salamat sa aming programang Kalikasan Kalusugan.